ating mga palangga sa ating bonggang pagsunog sa mga jutang Genimes. Alright? Oh, ito na siya. Okay, ito na. Where? Mga kababayan, di ba kahapon, isang araw ay nagpalabas si Liza Tanas, Liza Kidnapper, lahat. Alam nyo na yun kung anong klaseng uri ng taong ito. So nagdrama sila na kunyari paawa effect itong si Ahas na naka-short na parang yung short niya 3-10 galing sa Jukay-Jukay, yung mga ganyang mga yung mga eksena na paawa effect para mabiktima ang mga taong bayan na ikaluluoy naman si Corduroy, ang bigaon alpot patutot. Diba? Pero balikan muna natin. Gusto kong pagpakulkul. Actually, at mga nyo, after itong vlog na to, interview natin si Attorney Glenn Chong. Okay, pero ngayon, may papa-play ako sa inyo. Ay, tika lang. Parang ayusin na natin. Alright. So ngayon, balikan natin ang istorya. Ang portrayal ni Taerna, okay? Ang portrayal ni Taerna, kunyari siya ay talagang inantay niya yung interview na yon. Okay? Actually, may post siya ng bonggang-bongga. Okay? Eh, alam niyo ba na nag-I love you si Liza Tanas kay Taerna? Teka muna. Ay, nako. Tiga, ano pangalan ng hitad na yon? Ng ginungaling to the highest level? Okay. Mga kababayan, meron siyang post actually, si Taerna, 3 hours ago. Pero bago ang lahat, di ba ang portrayal ng kanyang post kagabi, padrama si Liza, walang makeup, walang ligo, mabaho, mabantot, corduroy ang mukha, parang galing sa Kumunoy, parang Carabao ba? Parang Carabao na halin dito sa Lambon, mga ganun drama. Ang katotohanan ay ayaw na ayaw pala dapat ni Liza Tanas na magpa-interview. Okay? Pero kasi kilala ko yung ginayupak na yan. Ayaw talaga, hindi, in fairness, ayaw talaga niyang umarap sa camera kasi malalamang bangag siya. Okay? Nakita niyo naman, sabi ka namin, yung observation namin ni Sas, yung train of thoughts niya, bangag sabog. So, babalikan ko uli, mga kababayan, yung kasinungalingan niya na nakilala niya ako in 1997. Okay? In 1997, ako daw ay tumawag sa kanya at tumawag ako sa kanya na sinabi ko na, uy, pwede ba akong pumunta sa bahay mo at nag-video-video daw ako. So ngayon, mga palangging-ging, okay, basahin ko lang ulit, di ba? Sabi niya, ako ay na-meet niya, I met Maharlika in 1997, we're still in Ilocos. Sabi niya, sabi ko daw, can I come to your house? So again, ang layo ng 1997 sa 2017. 1997, 2000, that's 20 years ang difference. So again, bangag talaga siya, sinungaling, at ulitin ko po sa kapapasok lang, 2017 kami nagkita. Doon nga, naikwento ko na, babalikan nyo ng video. 2017, sa Ilocos, pinakita ko na kagabi yung pictures. At doon, nung time na yon sa bahay nila, the next day after ng kasal, yung pinakita kong picture sa inyo kahapon, sige, tignan lang natin para sa kaalaman ng ating mga palanggang bagong-bago sa channel ko. Okay? Here we go. Okay? Friday, okay, December, June, ito November. So ito yung sinasabi ko sa yung picture na ito yung first time kami nagkita ni Liza Tanas. Okay? Okay. Saan na yun? Okay. So di ba pinakita ko to kagabi sa inyo na dito kami nagkita ni Liza Tanas. Oh, dito pala picture ni ni Hitag. Okay? Ito. Diba? Yan yung pinakita ko kagabi sa inyo. Yan. Okay? 11, November 25, 2017. Alright. Then, ito yung pumunta ako sa bahay nila na may picture kami ni Kuting. Wala kami picture ni Liza, pero may picture kami ni Kuting. Where is that Kuting? Ito yung sa bahay ni Kuting. Yan ang bahay nila sa Lawag,
ay katabi ng dagat. Okay? Ayan. Okay, Paway, Suba, ayan kami ni Kuting. Yan yung bahay nila Lisa. Yung likod na yan, doon sa area na may beach. Okay. Bakit ko kinukwento yan? Kasi nung time na yon, in-interview ko si Marcos Jr. Diyan may video kami niyan. Sabi ko kay Lisa Tanas, sabi ko sa kanya, nagkakilala na kami, kinuha niya yung number ko, parang, kasi ano siya friendly. In fairness sa kanya, friendly. Kasi user-friendly siya. Meron siyang kailangan sa akin. Kaya kailangan niya magpait-paitan. So sinabi ko sa kanya nun, sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganun-ganon. Ay, naku, sabi niya, mahali ka. Si Bong na lang, dun. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Di ba naikwento ko yan sa mga vlog ko nakaraan, naka-duster siya. Nung hindi pa niya ako nabubudol, naaliw ako sa kanya. Sabi ko, napakasimple naman ito ni Lisa, ganyan-ganyan. So, akala ko, simple lang. Yung pala, simpleng mambubudol. Alright? Okay, so kaya totoo ang sinasabi ni Taberna na mahirap talaga, na mahirap niyong interview si Lisa Tanas. So dito, bubodyakin natin siya. So yung portrayal nila kahapon o isang araw na kunyari masang sisiw o basahan, galing sa basakan, sa dugyutan, si Lisa, yun po ay inutos ng kanyang foreign advisor. Pinilit para i-save ang as o ang maliit na itlog ni Kuting na kasing itlog kasi laki ng butike. Papaano? Pinilit ayon sa ating puting ahas sa loob na Lisa, you have to do this to save to save Kuting from all the controversies ng sa pulburon. Kasi masyado na raw apektado at ang mga tao ay nagkakasama-sama na at sumisigaw na ng ipulburon si Marcos Jr. Ipulburon test. Nagsalita na halos sa maisog, paulit-ulit yung bangag-bangag-bangag. Kaya no wonder during that time na in-interview ni Taerna, paulit-ulit na sinasabi ni Lisa na nasasaktan siya kay Sarah, di ba? Sinabi niya, I'm kind to her, yung kanilang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Tapos si Inday umatin dun sa maisog at sinabi ang kanyang asawa ay bangag-bangan. Actually, talagang naapektuhan sila. Ulitin natin. Hindi ba nagpapa-interview yung bruhang yan, magpanggap na paiyak-iyak, kita lang ng wheelchair, doon sa Iloilo, yung mga tigulang daw, kawawa, Hindi yan magagaganyan kung hindi siya inutusan ng advisor. Siya nga yan Okay? So, gusto ko sabihin sa inyo ng interview na yon, ayon sa ating source sa loob, mga kababayan, ay pinwersa lang si Lisa na gawin yon, magpanggap na parang basang sisiw, para kalimutan daw natin, makafocus daw, para mawala ang issue ng pulburon na kung saan yung dokumento na pinakita ko sa inyo at nakarating na nga sa opisina nila ni Office of the President, Office of the Kuting, Office of the ni Senator Bato, at I hope may imbestigahan na very soon. Okay, yun ang gusto nilang pagtakpan na issue. Kaya ang advisor nilang syunga, okay, na si Peron, here's the name. Sinabi ko na ito sa inyo dati. Ang advisor na si Peron, ano ba si Peron? Dali lang Okay. Okay, yung advisor niya si Peron, mga palangga. Okay, si Peron. Okay, yung kanyang foreign advisor. Huwag na natin pangalanan ng kanyang first name. Okay? Basta advisor Peron. Pwedeng Evita Peron, basta Peron. Nasabi, at yung majoritas. Okay? Sabi, gawin mo to. You have to do it. Para mailigtas si Kuting dahil sobrang nagagalit na yung tao. So, dapat makafocus ang attention sa paawa effect mo. Kaso, ang nangyari, hindi ganun. Lalong bumagsak, lumubog si Marcos Jr. at si Lisa dahil kahit na isa lang na si Lisa na mukhang galing hindi kaliligo, kakaakyat lang from the tubugan sang Carabao, nagmukha siyang lalong syunga, manloloko, mabubudol, sinungaling. Then, 3 hours ago, nagsalita si Taerna ng kanyang drama-drama. Okay, sabi ni Taerna,
Ayan, appreciation post daw. Mula pa noong 2022, nag-request na ako na ma-interview si First Lady Ahas. Ilang beses na nag-schedule, subalit hindi rin natuloy dahil sa sobrang pagka-busy ng First Lady, nagtyaga lang ng nagtyaga. Hanggang isang araw noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng mensahe na may schedule ulit ako pero hindi naman ako masyadong umasa. Okay? Sabi ko nga sa Outbox Media na siyang producer ng aking digital show, hindi pa rin ito sigurado. Hindi nangyari. Actually, when I got a message alert from Miss Jenny, ito yung sekretarya ni Lisa, in the morning of April 12, I assumed that it was to inform me that the interview would be canceled again. Noon pala. Tuloy na tuloy na. Ayun, sabi niya. Finally, it took us 2 years to interview Lisa Tanas. To her credit, she did not even ask for questions in advance. So, ang portrayal ni Taberna, na kunyari wala silang communication, na parang dumadaan siya sa sa proper, what do you call it? Process na dadaan sa sekretarya ni Lisa. Yun yung pagpapanggap nila na walang bahid, walang sabwatan, walang conspiracy. Diba? So, kaya ito binabasa ko. Ang good thing, bago tayo nag-vlog, nakita ko pa yung kanyang post. Okay, sabi ni Taerna, okay, to her credit, she didn't even ask for questions in advance. Kaya medyo malakas ang loob ko na magtanong lang, sabi niya. At I wouldn't mind if she wouldn't answer everything, but to my surprise, she practically responded to most, if not all questions I asked. And the rest is history. Salamat muli kay First Lady Ahas for comfortable talking to me. Yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions pero actually di yan ang itanong ang tungkol sa kidnapping issue ni Lisa. Okay? We all know, mamaya malaman ninyo sa audio. Kayo na sumagot. Di ko na kailangan kayong mag-exert pa ako ng effort. Kayo na sumagot. Pero basahin na muna natin. Sabi niya, yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions without badgering and antagonizing our guests. Hindi naman lahat ay matutuwa sa inyong sagot at mga sinasabi. Madam First Lady, ngunit marami ang positibo naman ng komento. Ganun talaga, even I get a big share of bashings and I don't mind them as I consider it part of occupational hazard. Salamat sa tune-in. Team leader, chuchuchu, eklabush. Okay, huwag natin tapusin. Naalala ninyo, nung sinira ni Taning Pinoy, ni Taberna, si Attorney Vic Rodriguez, na Kesyo hindi daw doon, nag-gate crash daw, hindi imbitado sa party, nung birthday ni Kuting, nung September. Tapos, di ba, noong tinanggal si Attorney Vic, o umalis as executive secretary ni Kuting. Di ba, si Tuning ang unang naglabas at saka si Taning Pinoy. Si Taerna at saka si Taning Pinoy, pareho talagang mga budol. Alright, ngayon, nabudol pa nga kayo, di ba? Sila ang bidabidahan, nawala na si Vic, tapos lumabas yung mga balita na from executive secretary, gagawin na lang si Attorney Vic ng chief of staff. Okay? So, binabalikan ko yung kwentong yun kasi konektado dito sa audio. Alright? So, ang drama ni Lisa, doon sa kanyang dugyot na interview, wala siyang pakialam, wala siyang para sa sabayan, chuchu-chuchu, you know that already. At based sa post ni Taberna, dumaan pa siya sa secretary, pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag-I love you-han. Nag-I love you. Eto na. Okay? Actually, bitin-bitinin ko muna kayo. Kasi ang daming information talaga. Okay, teka muna. Bago muna yung video na yan, ay audio na yan, mga kababayan, sige, I think audio na natin. So mamaya ko na basahin yung iba. Okay, here we go. Are you ready? Okay? Lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Lisa Tanas na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento, di ba? Na kasi si Attorney Vic ay may mga anomalya, may graft and corruption, pero hanggang ngayon ay wala naman silang ginawang kaso. Kahit naman ang tanim kaso, hindi nila ginawa.
sila na yung nakapwesto, di ba? Yan ang portrayal nila, yan ang drama nila, si Attorney Vic ay ganito, ay ganyan. So ngayong araw, maririnig ninyo ang boses ng boses ni Budol, ni Bangag Lisa. Here we go. Okay. Ito na. Ito na. Ito na. Ha, ha, ha. Okay, right. Ito. Listen to this. Nakasan natin. Latest Maritas biggest brand. Okay, so this is my latest Maritas. Oh, wait a minute. Out. No. Keep stuff. No, we're not. Wait. Umalis na siya. I-practice stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk. Okay, wag yan. Kaya, ito muna. Balikan natin. Alright, ito. Hi, Katanine. How are ya? Okay, so this is my latest Maritas biggest out. No more keep of stuff. No more nothing. Umalis na siya. I-practice stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk po. Wala ko ikwento dito. Na parang, kawawa naman siya. Ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable. I think you have to go. Mag-break ka muna to. Mag-ano. Paano na. But, you know, yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, Trust, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Para, actually, transcribe ko na yan. Ulit. One more time, saka papasok lang. Hi, Katanine. How are ya? Okay, so this is my latest Maritas biggest out. No more keep of stuff. No more nothing. Umalis na siya. I-practice stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk po. Wala ko ikwento dito. Na parang, kawawa naman siya. Ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable. I think you have to go. Mag-break ka muna to. Mag-ano. Paano na. But I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, Trust, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay? Ngayon mga kababayan, yung ano na yan, yung audio na yan, alright. Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Okay, balikan natin. Diba si Taberna, ang unang bidabidahan na nag-gate crush si Attorney Vic dun sa party, tinanggal na si Attorney Vic, ganito, ganyan. So ang drama ni Taberna, okay, ang drama ng buwakan ng Jenemes, ay wala silang ganong connection. Okay? Wala silang ganong connection kay Lisa kasi dumadaan sa tamang proseso. Okay, basahin natin uli. Namnamin natin. Masabi sa audio, Hi, Katning. How are you? Okay. So this is my latest Marites. Chismosan Jutang Jenemes. Okay? Ano po ang mensahe ng audio na ito? Ang mensahe ay walang kredibilidad si Anthony Taberna dahil nag-I love you-han na sila ni Lisa. Nag-I love you-han sila kung anong ibibigay sa kanya mga informasyon para sirain ang isang tao o sabihin ang ganitong mga eksena. Okay, sabi niya, Hi, Katunying. How are you? Okay, bangag-bangag pa ang boses, di ba? So this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Okay? Umalis na siya. Hipagista. Sabi niya, Hipagista. Sabi niya, between you and I, sabi ni Lisa, he even tried to sweet talk Bong. Okay? Ate, kailangan natin ma-interview si Attorney Vic dito. Attorney Vic, if you're listening, I need you in my channel. Okay? Sabi niya, Hipagista. Okay? Sabi niya dito, okay. Hipagista, between you and I, he even tried to sweet talk Bong.
Wag mo na ako ikwento dito. Wag mo na ako ikwento dito. Parang sabi niya, kawawa naman siya, ganyan-ganyan, ang pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna and then, you know, basta out na siya. So that's the end of that. That's the end of it, sabi niya. Another things that's been brewing is Trixie na, si Trixie naman nagwawala paying trolls. Attorney Trixie, nabanggit kita naman dito. Kasi si Attorney Trixie, during the time, ang Presidential Communications Secretary. Oh, sabi niya dito, another thing that's been brewing is Trixie naman nagwawala paying trolls. Sino ba ang, mamaya pupunta tayo dun sa trolls kasi meron akong ebidensyang hawak na permado ni Mel Robles naman. Okay, let's continue na muna natin to. Sabi ni Lisa Satanas, I'll send it to you, but don't say it came from me. I'll give, sabi niya, but don't say it came from me. I'll give you, kung hindi patay ako. Okay, bye-bye. I love you. Oh, I love you. So, in 2022, okay, talagang magkasabwat si Taberna. Magkasabwat si Taberna, si Lisa, si Taning sa paninira sa mga taong gusto nilang sirain. Narinig niyo po ang boses ni Lisa Tanas. Narinig niyo siya nung in-interview. Ano to? AI? AI na naman to ni Maharlika. So, I love you daw kaya nga ito, i-upload natin later sa reel para kumalat ng kumalat ang garalgal na boses ni Lisa na nung pinagtripan niya si Atty. Vic Rodriguez ay nagsumbong kaagad siya, nag-send kaagad siya ng message kay Taberna na i-out na, ibokelya na sa buong mundo na nagwagi siya sa kanyang pagtanggal dito kay Atty. Vic Rodriguez na nagsilbi sa kanila ng 6 years na ni piso walang sweldo. Again, kaya ang karugtong pa nito, kung naalala ninyo yung vlog ko, na nung September, I think 17, nung on the way si Marcos Jr., yung first trip nila sa New York, dito sa Amerika, mga kababayan, nung nakita ni Kuting, okay? Nung nakita ni Kuting, nung nakita ni Lisa Tanas na pinirmahan ni Kuting Jr. ang appointment ni Atty. Vic Rodriguez as Chief of Staff, ginombag niya ang kanyang asawa at na-witness yan ni Ivan Uy na DICT Secretary. Paano namin malaman yan? Dahil si Ivan Uy na DICT Secretary, noong ine-etchos nila si Atty. Glenn Chong, kinuwento ni Ivan Uy yan na ginombag ni Lisa Tanas si Marcos Jr. dahil pinirmahan ang appointment ni Atty. Vic in 2022 na Chief of Staff. Okay? Actually, naka-move on na lahat. Si Atty. Vic, di ba, wala na-interview na natin siya. Pero kung marinig niya to, masashock sa siguro. Di ba? Na ang talagang alam ko na ang punot dulo ng pagiging ingrato ni Marcos Jr., ungrateful, bangag, pulburon, walang putang na loob na ang kanyang executive secretary, ang kanyang spokesperson na sumalo ng kababuyan nilang lahat ay pinagtripan ng kanyang asawa at nagchismis, nagmarites kaagad kay Taberna. Anong ibig sabihin nito? Si Taberna ay walang kredibilidad. Isa siyang basura, isa siyang dugyot, at nakipagsabwatan kay Satanas Lisa. Kung ang dalawang Satanas ay nagkasundo, anong tawag sa kanila? Anong sagot? Di ba? Ano ang tawag doon sa pagpapanggap? Kunyari, dumadaan siya sa sekretary ni Liza na si Jenny para sa interview na yun. Pero in 2022, meron silang audio voice na diretso kay Taberna na tag-I love you-an pa. Nag-I love you pa si Lisa. At may namarites niya, etong nangyari kay Vic, tuwang-tuwa siya. Nasa inyong mga tenga, nasa inyong mga desisyon, nasa inyong puso at utak kung maniniwala kayo o hindi. Alam ko naniniwala kayo, pero sa mga saradong dugyot na mga bayaran,
ay gagawa sila ng eksena para na naman ipagtanggol ito. Hindi po pwede magsinungaling ang bumubosis ni Lisang bangag-bangag. So, dun sa mga lumalabas na issue in the past, yung audio na pinarinig ko sa inyo na si Lisa Tanas ay inutusan at tumawag sa asawa ni then Secretary of DFA Ted Boy Locsin na si Louie, na master nyo na yan, ay talagang nakipagsabuatan o si Lisa talaga ang mastermind ng lahat ng kababuyan at lahat ng national, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, si Lisa ay national problem. Yeah, bad shot ka. Sabi ni Susan, bad shot ka na sa akin, Katuning. Okay, love you, sabi niya. So, dito na pinapakita natin na sinungaling si Taberna na dumadaan siya sa proseso. Nag-I love you si Lisa sa kanya. Minaretes ni Lisa Tanas, di ba? Oh, sabi ni Palangga, 5 million ang suhol ni Butod kay Taberna. Okay? Sabi ni Estrella. Okay. Ngayon, love team sila, nag-conspire silang dalawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung kanyang interview 2 days ago, yun ay utos ng kanilang foreign advisor kasi gusto po nilang wag pag-usapan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa pulburon nung panahon na yon, nung March 10, 2012, na kung saan i-raid sana sa Rockwell kasama si Maria na sila ay ayon sa report na ayon sa sa testigo na nakakita doon sa informante, confidential informer, na nagsisinghot si Marcos Jr. doon sa 46C na yon. So ngayon, di ba, sinabi ko sa inyo, pinadukot, okay? Pinatigil ng Executive Secretary ni Noynoy na si Ochoa din dahil na mag-partner sila ni Lisa Tanas. At itong si Serapio involved pa nga ayon sa ating puting ahas. Di ba? Ay ginawa nila ng paraan na huwag matuloy yung raid na yon kasi nga si Bongbong Marcos ang i-raid nila. So ginawa ni Lisa ang lahat ng maparaan para hindi matuloy ang raid na yon. Kaya nga, nandyan na yan sa office ni Senator Bato na inaabangan natin na iimbestigahan as soon as nakabreak pa yata ang sesyon dyan sa Senado. As soon as mag-open ang sesyon, na iimbestigahan yung issue na yan para malaman ng taong bayan kung ba ang nilabas ko ay AI generated. Pero the fact na sumulat ang investigating agent during that time in March, during 2012, di ba? Wala na siya dyan dahil pinarwisyo din siya ni panahon ni Jab Noy. So anyway, so willing magtestigo itong taong ito. So yan po ang gustong pagtakpan ni Lisa. Kaya nagpanggap siya, nadugyot-dugyot siya. Tapos nakikita pa yung short niya na parang short ng 3-10 nga sa palengke o sa ukay-ukay. Wala naman tayong problema dyan. Kahit 3-10 yung short mo, hindi natin nilalook down yan. Ako din, 3-10, kahit na butas-butas, scary lang. Pero yung titignan niyo, yung portrayal ni Lisa, ayaw na ayaw daw po niyang gawin yan. Kaya lang, kailangan niyang pagtakpan ang issue sa pulburon na kinasasangkutan ni Marcos Jr. at gusto daw nilang pagtakpan yung nahuli nilang 1.8 billion sa Alitagtag, di ba? Na from 1.8 Alitagtag, Batangas, from 1.8 tons, di ba? Or 13.3 billion worth of pulburon o shab-shab, ay the next day, di ba, nagbida-bidaan si Kuting. Pati yung pulis na nakahuli, instructan niya na during the interview, na kapag may medyo tagilid yung sagot, aagawin nila. Kasi daw hindi daw dumaan sa trainings, the way sa mga press con. Kaya nga sabi ko, kapag nagsisasabi ka ng katotohanan, hindi mo kailangan dumaan sa training. Kasi facts are facts. Ito po ang mga issue na gustong i-cover up ng interview ni Taberna at ni Lisa. Kaya kinaray-karay ni Lisa ang sarili niya na walang ligo, dry ang skin, well, kahit paligo siya, dry and everything.
Ang korduroy ang mukha, butlog, mudlo, lahat na complete package siya ng isang makyohong dugyot. Alright? Yan po ang utos sa kanya ng foreign advisor niya. To cover up the pulburon, the smuggling issue na tinanong sa kanya ni Taberna nung time na yon, nung interview na yon about smuggling, at ang press release niya doon, ang sagot niya na bank crawler daw itong si Michael Ma at ang kanyang kapatid na si Martin Araneta na nag-donate noong campaign ni Kuting, pero based sa dokumento na inilabas ng mga media, wala po ang pangalan ni Michael Ma at ni Martin Araneta na nagbigay sila ng donation noong campaign o campaign fund ni Marcos Jr. Kasi dokumentado yan nasa COMELEC. So doon pa lang sinungaling na. So sabi ko naman sa inyo mga kababayan, once ang sinungaling, kahit anong gawin niyang repair, pagpapanggap, manganganak ng manganganak ang kasinungalingan, the more na dadami. And now, ito, ibinigay sa atin ng ating palangga, ang audio na katunayan in 2022 magkasabwat na si Taberna at si Lisa. Nag-I love you pa eh. Diba? Nag-I love you pa. So, ibinibigay. Kaya ang tanong ng taong bayan, magkano ang halaga ng I love you ni Lisa kay Taberna? Magkano ang binibigay sa kanya monthly? Yan ang tanong ng ating mga palangga. Alright? O, diba? Sabi ni Marilyn, binayaran na yan. Nako, taer na ahas, laki bayad, soul, epal, anay si Taberna, sabi ni Eloise Velilia. Okay, ganyan, dami mga palangga. So, yan ang gusto nilang kalimutan. Kaya nga sabi ko, nung nilabas ko po yung sinasabi ni Pidea na ni Lazo, na AI generated, okay, daw yung dokumento na si Kuting ay nasasanggot sa pulburon, pinwersa nila yung mga agent na nandoon pa ngayon noong 2012 para papermahin ng affidavit para pasinungalingan yung dilabas kong dokumento. Kasi umiikot na ang kanilang lubot. Ang lubot ni Lisa namunta na sa kanyang feslak. Diba? Diba? Maganda pa yung, actually, Mother Pebbles, Talakera, maganda pa yung feslak, ang lubot mo sa feslak ni unanay mo. Okay. Ngayon mga kababayan, kaya alam natin nung interview na yung puro kasinungalingan. Very low. Kaya nga sabi ko, nung sa interview na yun, kung ito'y matino na first lady, hindi ito ang pinagkakabalahan niya. Walang poise, walang glamour, wala lahat. Hindi dapat yun ang pinagkakabalahan niya. Dapat mga magagandang proyekto to better the Philippines, to make the people's life better. Hindi yung magpapa-interview siya para sagutin niya yung kritisismo at bidabidahan kami doon sa kanilang interview. Kami nila SAS, Atty. Glenchong, Atty. Vic Rodriguez, Inday Sara, di ba? Ang daming kababkat parang taduan ni Lisa. Pati yung may mga tato, di ba? Parang masamang tao sa kanya, yung mga anak daw niya, wala siyang nabultaan ng bugbog at wala siyang nakitang tato. So parang nakita niyo kung anong klaseng ahas meron kasi kayo sa Pilipinas? Dinidiscriminate niya ang lahat ng may tattoo sa katawan. Na hindi man, well, you know, the fact na Lisa is ahas at ganun talaga ang bangag, ganun ang thinking niya. At pinagmamalaki pa niya na ang bringing, the way na ni-raise niya yung kanyang anak ay very British. Pagka-jutang Janina, ano ka, royal? Meron ka bang role sa London? Di ba? Meron ka bang role sa monarkiya? Isa ka lang basahan. Very British, very New York. Buwa ka ng ina ninyo, pinuubos sa pera ng bayan, tapos magpapaka-British kayo, hinayo pa kayo. Eh, diba? First luck ninyo. Tiyan mo yung tsura ni Sandro. Yan ba ang, kahit saan mo tignan, kahit tinga, walang British, at saka you know what, nakikita niyo yung pagiging, social climber. Bakit social climber? Diba, sinabi ko naman sa inyo kagabi na nag-text ang kamag-anak ni Mar Rojas. Oy, thank you pala, imagine mo. Diba? Nag-text ang kamag-anak ni Mar Rojas, mga palangga, ulitin natin ang text niya, na kamag-anak ni, ni Mar Rojas. Okay. Hi, Miss Marlica. Si Lisa, anak ng katiwala sa Hacienda Luisita. Taga-silbi sa mga kamag-anak nila doon.
Hindi sila inapi. Binigyan pa nga ng trabaho. Nanay niya ang naglalabas ng mga merienda. So mayordoma ang nanay niya. Dito nga ako natawa, sabi niya, ng kamag-anak. Okay? Siya ang nagpipera-peraso ng biskwit para sa anak ng mga amo nila. Naka-uniforme pa yan. Walang sahod, kapalit ay mapaaral ang mga anak. Sa totoo lang, marangal. Bakit? Marangal naman yung trabaho. Bakit gagawa-gawa siya ng kwento na milyonaryo sila? Wala silang mga bahay. Nakikitira lang sila. Huwag siyang mayabang. Walang masama na galing ka sa hirap. Pero yung magpanggap ka na milyonaryo ang kapatid mo. Ito may mga nagpapatotoo na ang nanay mo ay serbidora doon sa Hacienda Luisita. So, actually sinabi ko na to na itong si Lisa ay napaaral lang siya ng kamag-anak na walang masama kung pinaaral ka ng kamag-anak mo. Actually, kung nagpakatotoo siya, i-embrace mo pa yung pinagdaanan niya from serbidora, ng kaniyang mga magulang, then nakatapos siya ng pag-aaral, di ba? Winning story yon. But the problem is gusto niyang magpaka very New York. Kahit mukha siyang dugyot. Ang anak niya, very Breton. Mga buha ka ng Genemis ninyo, ba't di kayo pumunta doon sa London? Magpaka-Breton kayo doon. Ay mukhang, di mga festlock ninyo? Ito mo yung festlock ni Sandro? Diba? Mga plunger ng Inodoro? Jutang Genemis to mga to. Ginagalit na naman tayo mga palangga. Okay, Pidea, yan ang ayaw nilang, Pidea, okay? Okay, punta tayo kay Mel Robles. Okay? Kasi mga palangga, ito'y konektado sa ating vlog today. Di ba? Narinig nyo, yung mga yung mga kapapasok lang, na-miss nyo yung audio. Pero huwag kayong mag-alala, ipopost ko yung audio na yun mamaya after natin mag-vlog sa short, dyan sa YouTube channel at saka sa Facebook. So, hindi kayo mawawala. Alright? Parinig daw ulit. Dahil lang palangga. Talagang excited kayo. Basta balikan nyo lang mamaya kasi yung iba nandito nag-aabang mapraning na yung mga iba. Marinig ka para maikulalya pa ulit-ulit na master na namin. Okay, here we go. Ikaw, Lisa. Okay, lingid sa inyong kaalaman. Alam nyo, kahit supporter nila ako, mga palangga, hindi ko alam, okay, o siguro, dahil busy ako sa kakapromote sa kanila, okay, hindi ko alam, mga kababayan, na nagbabayad pala sila ng tigda kalahating milyon. Hindi ko alam kung kalahating milyon sa mga reporter o broadcaster. Dahil hawak ko po ang ebidensya, hindi na natin pwedeng ipakita, okay, baka magurgur. Okay, baka magurgur ang mga magugurgur, okay, pero nakarating sa atin itong informasyon na ito. Itong text na ito. Okay? Ang nakalagay dito palangga, ito ay ang konsepto nila ay mag-recruit ng mga broadcaster, kolumnista na mag-highlight sa mga negative issues, okay, kay Leni Robredo. Okay? Tapos na ito. Ito'y bago ang kampanya. Pero kailangan yung malaman kung gaano ka-jijimonyo etong si Lisa at si Robles. Kasi sila ang, di ba, napag-usapan namin ni Sasyan, ang pinuno o promotor ng black propaganda o black ops ni Marcos Jr. ay si Robles na nagpapanalo ng lone vetor. Di ba? Pinapanalo si Lisa every other day. So kaya naman, itong impormasyon na hawak natin, ito ay effort nila para sirain si Leni. I-highlight ang negative ni Leni. At maipagmamalaki ko sa mga supporters ni Leni, kahit binato ko ng bonggang-bongga si Leni, binolja ko siya, ni piso, wala akong tinanggap sa mga Marcos. Okay? Kaya nga, andito ako sa harap ninyo ngayon, na binubolja ko itong Marcos Jr., itong asawa niyang mambubudol. Pero baka magkakampi, no? At mukhang i-appoint na nga si Robredo eh. Okay? Pero ito muna, basahin natin. Okay. Ano ang nakalagay sa instruction ni Robles? Ang bawat kolumnista, bago mag-eleksyon, Leni, makinig ka. Okay? Na magsulat ng mga negative patungkol kay Leni. Alright? Ito, nakalagay dito. Magsulat kayo ng mga negative para kay Leni. Alright? Para ito. Ang importante,
Okay? Maging bisibisihan sila Lenny sa kakadepensa. Okay? So, ma-out of focus sila. So, maging busy sila sa kadidepensa. Sa mga negative na ibabato ng kampo ni Robles. Ito ang time frame nila, 60 days daw bago mag-eleksyon. Okay? Compensation. Magkano ang ibibigay sa mga kolumnista? Ito ang presyo. 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos, cash daw po or in kind. Ang tawag sa bayad na yon, cash and kind at additional ay recognition mula kay Marcos Jr. See? Lingid sa kalaman, tayo budol na budol, nag-spend tayo ng ating sariling pera, dalakala natin ay maayos, malinis ang halalan, yung pala, ang buwaka ng ginimis ng Marcos Jr., Robles at Lisa, binabayaran nila itong mga mainstream media kasabwat nila. At number one, no wonder itong taong ito, okay, na nakalagay dito na kolumnista ng Manila Standard, ito yung nagsulat ng article about sa akin na pinagtatanggol niya si Lisa. Walang iba ay si Charlie Manalo. O Charlie, kiskipay ka pa rin kay Lisa. So ito po, mga palangga. At ang isa, pinakita ko na rin to sa inyo, I think, itong pangalan ay si Mr. Alquitran. Alquitran, dumidikit-dikit. Diba? Si Alquitran ay taga Philippine Star. At ang mga pangalan dito, mga palangga, na mga kolumnista, actually yung iba dito, mukhang hindi pumayag dun sa 500,000 na sweldo para bayaran sila. Kasi itong dokumento na hawak natin ay pinirmahan ni Robles. Gayahin ko nga yung pirma ni Robles. Papakita ko lang kasi parang kuris-kuris lang eh. Yan. Okay, ganyan ang pirma mo, Robles. Okay, demo yung nakakilala. O baka ginuhit-guhit lang niya to. Tapos, yan. Ganyan ang pirma ni Robles. Ginaya ko ganyan. Initial. Yan ang kanyang initial. Mel A. Robles. So, bakit natin to binabalikan? Luma na yung audio. Para ipakita sa inyo na si Lisa Tanas ay talagang satanas. Sila ni Robles ay magka-partner. Imagine mo, tigka kalahating milyon ang bayad doon sa mga doon sa mga broadcaster. Tayo, naggastos tayo sa sarili natin pera. Kung alam lang pala natin, di ba, na yung mga organization na nag-support sa kanila, dapat humingi kayo ng funds sa kanila. Total, pinopromote nyo sila. Diba? Pero gumastos kayo, mga OFW, hirap na hirap kayo, nag-ambag-ambag kayo, nag-party tayo and everything, pera natin. Pero itong mga reporter, mga broadcaster, walang kahirap-hirap, binabayaran ng tigka kalahating milyon. You know what I mean? Tigka kalahating milyon. Kaya dito sa araw na ito, mga kababayan, ay pinapakita ko sa inyo kung gaano ka walang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. na wag o pagtakpan nila ang usapin dito sa pulburon na ito, mga kababayan. Pero dahil 13,500 tayo across social media, mga palangga, actually no, 13. Sa kabila, 2,000, 13, 15. So, 16,000. Across social media pala tayo, palangga. Paparinig ko uli ang pag-I love you ni Lisa noong 2022. Here we go. Hi, how are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, i-practice staff. Between you and I, he even tried to sweet talk mo. Huwag mo naman ko ikwento dito na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna to. Bahala na ako. But yung was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying Trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love you.
Oh, I love you. So, ganito gawin natin. Kasi, babagsak na itong mga buwaka ng inang to. Puntahan nyo si Taberna. Eto, i-share nyo sa kanya. Sa comment, atakan nyo ng bonggang-bongga. Palaganapin nyo sa TikTok. Dahil ako, hindi ko na kaya mag-TikTok. Actually, ang dami ko nang ginagawa. Ang dami natin binabasa. Ang dami mga nakakarating sa information sa atin na hindi ko na kaya i-accommodate. May nakarating sa atin, Bureau of Customs. Malupit na naman ang doon, ang pagnanakaw ni Lisa. Kasabwat sila, yung mga kasabwat nila na sila Michael Ma, si pangalan nito, yung si Rubio, at pero ibang ibang vlog yun. So magtulungan tayo. Lahat ng mga bagets dyan na may power to do TikTok, paikutin natin sa TikTok ng bonggang-bongga. Ito, lagi niyong i-comment kay Taberna, kay Lisa, lahat ang boses nila. Kasi walang kredibilidad si Taberna na magpanggap na yung interview na yon ay parang impromptu. Hindi, kumbaga, dumaan sa proseso, tapos candid lahat, yung mga eksenang yon. Hindi po totoo na hindi sila nag-usap before that interview. Ulitin ko, pinost lang si Lisa ng kanyang foreigner, na advisor, para gumawa ng video na yan para po kayo ay buduling muli na siya ay nakakaawa, galing sa Kumunoy, halin sa Basakan, sa Tubugan, sa Lubluban ng kung ano, galing sa Itikan, sa Manukan, Puno-Abi, tapos ang postura niya, walang sublay-sublay, walang ligo, babaho, ang darama niya, para kayo linlang yun, ay kawawa naman, chuchu-chuchu. Diba? Puro kasinungalingan. Ang number one kasinungalingan, babalik ko ulit, ang pagsisinungaling niya sa inyo lahat, na tumawag ako sa kanya in 1997 at ako'y nag-video-video. Kayo mismo nakapagsabi during that time, wala pa pong smartphone. Ang nilalaro pa lang natin noon, actually, ang pinakauna kong phone is smart. May line kami nung time na yon. Yung smart. Bago pa yung mga Nokia, yung smart na malalaki. Meron ako niyan dati. Okay, anyway. So yun. So in 1997, wala pang YouTube noon pati. Okay? Kailan lang ba nag-start ang YouTube? Maring mali ako. Pero wala pa tayo sa YouTube nung time na yun. Pero mga email lang time na yun. Pero sinungaling ka. Liza, kidnapper, kakarayin ka ng taong bayan at darating ang panahon, yung korduroy mong feslak, lalong magiging korduroy dahil kakarayin ka namin sa korte. Ngayon, i-enjoy mo muna yung immunity nyo ni Koting at pag nawala na kayo by July, kayo ay magbabayad at ilulublob kayo ng taong bayan sa Kumunoy. Ngayon, mga palangga. Okay, ito pala. So imagine, ang YouTube founded in February 14, 2005. See? 2004. May sabi, 2005 nakalagay dito palangga. How come na si Maharlika ay tumawag kay Lisa Tanas, si si Rose, si Palangga, at saka si Solid Maharlika na si good day, thank you. Back in the day, mga kababayan, my God, alam nyo yan. Hindi po ang layo ng 2017 sa 1997 at saka 2007. Only Bangag Lisa ang pwedeng magsalita niyan. At ang syunga-syunga ni Taberna.